Hey guys, welcome to my channel. So, 3 days ago, yan, may nag-comment sa akin na sabi, Sir, gawa ko ng reaction video sa mga vlogger na kakasuhan ng cyber libel sa Pilipinas. Kaunting payo sa ating mamamayan kung hanggang saan ang limitasyon sa pagbabahagi ng opinyon sa social media. Ingat lagi, maganda yung baril kapayapaan. Oy, thank you, Ralph Lopez. Actually, wala na sana akong planong gumawa ng video regarding this kasi sabi ko, hindi naman yan yung forte ko eh. Hindi naman yan yung interest ko, no? Siguro may iba pang gagawa ng reaction regarding this. Pero this morning, paggising ko, may mga kaganapan sa Pilipinas, mainit na mainit. No? Pinaiyak yung mga vloggers sa hearing kanina. And panoorin natin. Ito yung mga nakalap ko na saan na ba tayo? Hindi. Yan, ito. Yan, ito. Ito yung nangyari kanina eh, no? Ito si congressman. Itong dalawang congressmen na to, nakakatakot to magtanong eh. Kumuha po muna tayo ng mga dokumento under oath. Kaya sinabi ni Congressman Administration, and unless otherwise, you can have a document under oath that indeed a certain family of victims clarified and dispute the... Ang sinasabi ni congressman kasi, yung pinakalat ng vlogger na to, yan, no? Sinasabi niya na na hindi raw totoo yung numbers of EJK victims. O sinasabi naman ni congressman, binerify yan, no? Binerify bago So ano yung document mo? So walang document. So nahuli siya. Nahuli tong vlogger na to. That data. Kaya nagisa siya. Okay po, Your Honor, noted po. Next time. Anong noted? Anong po noted? Yari ka. Noted po na. Tinatanong po kita, kung may dokumento ka bang hawak, wala. I'm trying to answer, Your Honor. Sandali po. Apo. Gulpi si ate. Yes or no? Do you have the document under oath? None, Wala, sir. wala. It's on. So wala siyang basihan do sa mga pinopost niya. Wala siyang basihan. Yun ang problema sa kanya. So kinontra niya yung yung data ng administration, no? Data ng administration regardless kung anong administration, ibig sabihin, depende kahit hindi na si Marcos na nakaupo diyan, no? Pagkukontrahin mo, dapat meron kang data na bala, no? Bakit? Similar with dito sa US, guys, pagka kunyari yung mga personalities dito nagbitaw ka ng salita, kailangan meron kang bala na to back it up. Like yung The View, ilang lawsuit na kinaharap. Like I said, it's a... So none. You don't have. Okay, sir. Next time po, What's kukuha next po muna. time? Next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento under oath. Kaya sinabi ni Congressman Bienvenido Abante na dapat humingi ng tawad si Reyes sa mga biktima ng Yes. EJK. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay Naka-corner siya. maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. Hindi naman napigilan ni Abante ang kanyang emosyon kaugnay sa pagpo-post sa social media ng ilang content creator. Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, Parang sinabihan siya na merong ang issue dito. Yung ibang kongresista daw, mga anak, pinag-aaral sa Europe, sa Switzerland, ganyan. Mga tanga daw, lumalaki mga tanga. Parang ganon. Dito naman ako hindi mag-agree sa sinabi ng mga yung ginawa ng mga congressmen natin. Bakit? Kung sabihan sila na tanga, personal opinion yun. Personal opinion yun, di ba? So, paano nyo ba ma-determine if you cross the line? Okay, so, pag quantifiable, sabihin, pwedeng bilangin, like itong vlogger na to, sinabi niya na, hindi totoo yung number of EJK. O yari ka, kasi merong data ang PNP na verify na. Yung sabihin mong tanga, hindi mo naman yan personal opinion yun eh. Hindi na dapat nila gisahin yan. Parang na-personal na dito eh. Parang pinersonal na nila. Okay? So, I'm trying to balance as much as I can, no? Pero, ayan. ang gobyerno, mag-isip kayo.
Okay, kasi binatikos nung vlogger yung gobyerno na hindi raw tama, yun nga, yung word niya. Bakit nagagalit si congressman? No? Yun yung personal niya assessment niya si Congressman Acop natutulog dito parang mali naman dito si congressman dito. No, hindi mo na dapat questionin 'yon. Kung sa tingin nila hindi maganda tingin nila sa gobyerno, pamamalakad, sa kanila 'yon. No? Hanapan niyo lang sila ng butas dun sa quantifiable. Hindi lang Pwedeng bilang. sumusuot kayo ng Matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si It was Crisette. not news. The reason I said daw, Ito mautak tong si Crisette, no? Nung si Crisette Chu, nilagay niya naman daw sa statement niya daw. No? It means hindi sa kanya nang galing. Okay? Galit na galit ngayon yung daw was that it was not news, but for me, that if this was true, and you could read it in my post, if totoo ito, please don't do it. Humingi naman ng paumanhin si Chu dahil sa pagmumura sa kanyang post. Hindi, yung pagmumura, okay lang yun. Freedom of speech yun at that time, kung galit ka, pwede ka magmura. Wala naman sa constitution yun Kaso parang sumobra nga dito yung parang kinorner sila masyado. Dinamay na pati freedom of speech. Meron talagang thin line, no? Yung tamang pagsasabi ng totoo kesa yung tatapakan mo na yung freedom of speech. Pero I think this time, natapakan yung freedom of speech nila kasi ultimo yung pagmumura, yung pagsasabi ng hindi nila gusto sa gobyerno, binatigo sila. Na isang kritisismo sa gobyerno. Sabi naman ng social media platform na TikTok, patuloy nilang nire-regulate ang maling Etong TikTok na representative nito, ang galing mag-English. impormasyon sa social media. We do not allow misinformation that Islang na. We do not allow. Ilyas, kailangang lahat ng opinyon na inilalabas ng mga content creators ay nakabase pa rin sa katotohanan. Nope, that is nasa katotohanan. Yan ang controversial, guys, no? It's not entirely true. It may be true for some, pero it's not entirely true. Diyan tayo magkakahati. Sabi naman ng batikang mamamahayag na si Ellen Tordesillas, Mamamahayag, siyempre, reporter ka trabaho mo yan lahat ng opinyon na inilalabas ng mga content creators Pero yung opinion, hindi mo pwedeng i-regulate. Opinion yan Kaya nga may freedom of speech Yan ang problema sa Pilipinas, no? Sinasabi niya na democracy tayo, pero pag pinractice mo yung democracy, magtataka ka, teka, communist country na ba tayo? ay nakabase pa rin sa katotohanan. Parang yung si Attorney Trixie, maganda explanation niya Sabi niya, what is true today may not be true tomorrow, or 'di ba? Parang si Galileo daw. Dati, 'di ba? Binitay nila si Galileo dahil sabi nila heresy. Sinasabi mo na nasa sentro ng solar system ang sun. Hindi, dapat Earth, sabi ng mga praile, ng mga pare. It turned out after 600 years, tama pala si Galileo. So similar with Elon Musk. Merong woke na reporter na taga BBC, no? Sabi ng reporter, bakit pinapayagan mo magkaroon ng fake news diyan, yung platform mo, yung X, yung Twitter. Sabi ni Elon Musk sa kanya, what is fake news to you, 'di ba? May not be fake news to me. Who is to say something is fake news? Sino magde-determine na fake news nga ang isang bagay, 'di ba? Totoo, meron fake news. Hindi ko sinasabing wala. No, pero sino yung mag-referee na fake news yan. Ito hindi to fake news. Para bang parang etong Meta, etong FB. No, yung mga fact checkers nila, alam ko one way or another na fact check na kayo. Titignan niyo yung fact checker ng FB, kukuha lang siya ng article na kinokontra ka. Tapos yung kinuha nilang article, may leftist agenda na, like ano ba yung last time na restrict ako dahil yung post ko na bakit in English, no, bakit yung mga chickens lang tinetegi, kung bird flu yan, ba't hindi tinetegi yung mga doves, yung mga eagle, yung mga
Tapos ang sagot ni Meta, this has been fact-checked by independent fact. Anong independent fact-checker? Tinignan ko yung writer, climate activist. Activist yun eh. So, ibig sabihin, meron din siya agenda, hindi siya neutral. Di ba? So, anybody can write anything sa internet. Pwede ako magsulat sa internet na ng gusto ko. Tapos, kung ako yung kinuha ng ng FB na fact-checker, swerte, pero meron silang agenda, pinipili nila yung mga fact-checkers na gagamitin nila. Eh, hindi naman talaga nila fact-checkers yun eh. Kinukuha lang nila doon sa mag-a-align sa narrative nila. Being the word tanga in my post. Si Mary Gino MJ Cambao Reyes. Eto, pinaiyak tungkol sa to. post niya na malaking kasinungalingan ang mga biktima Mali naman kasi siya talaga eh. Sinabi niya na mali kasinungalingan daw yung number ng mga EJK. Eh, ang problema, may data nga dito sila congressman eh. May number sila eh, na verified na to eh. Para kontrahin mo yun, dapat meron ka din pangontra. Wala eh, sabi niya, wala, naisip niya lang. O, yari ka. extrajudicial killing. Iyak Pero tuloy sabi siya. ng mga mambabatas, kinumpirma ng mga naulila ng mga napatay at ng Commission on Human Rights sa pagdinig ng Yeah, yung Commission on Human Rights, pati yung ICC, guys, yung ICC, 2017 pa final yan ni Trillanes, di ba? So yung ICC, hindi naman basta huhulihin lang si Duterte, nag-imbestiga din yan eh. Ano akala nyo, house show lang din. Kahit siguro may galit kayo kay BBM or pro Duterte kayo, imposible naman yung ICC eh. Narinig lang na, oy, may EJK, hulihin natin. Kahit pa paano nag-imbestiga niya kasi hindi sila pwedeng balikan. Di ba, mga lawyers yan sila Duterte, kaya nilang balikan ng ICC. Pero, di ba, hinuli pa rin siya. So, kahit pa paano naman isipin nyo na totoo yan. Na meron talaga EJK. Totoo na may mga na patay na mga addict talaga, no? Totoo yan, totoo. Pero wag nyo ikakaila na meron din mga nadamay. Parang the other day, napanood ko yung segment ng ni Jessica Soho. May in-interview dun eh. Yung tatay addict. Tapos yung bata nadamay, parang pinang-cover kasi ng tatay eh. Pero binaril pa rin sila mag-ama. No? So, wag niyo sabihin hindi namatay yung bata. Namatay yung bata. So, technically, nadamay din siya sa EJK. Tapos, yung si Kian pa pala, mainit yun. Hindi nyo pwedeng i-deny na wala EJK kasi si Duterte mismo, inamin niya na merong EJK. Tapos, yung mga supporters ni Duterte, sinasabi, wala namang EJK. Wala. Si Duterte mismo inamin eh. Yan ang problema. committee ang ukol sa EJK. Tayo magre-rely sa mga balita ng Salamat po. Iyak si ate. Kaya fake news. Yan ang ibig sabihin nun, fake news. I hope So talaga, yun ang fake news. So meron pa dyan, yung attorney Trixie, sabi, bago namin sagutin yan, i-define nyo muna kung ano yung fake news. Diba? Tama naman. Ano ba yung fake news? Yung talagang, siguro yung may malicious intent na manloko. next time, kayong mga vlogger, My apologies, sir. yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Yan ang mali. Tapos si congressman magsasalta din ng ganun. Tanga-tanga. Ang pangat. Iyak ko at yung Eto, iyak siya. walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na Mr. Lopez is countering. Eto, malupit tong si Mr. Lopez, matigas pa siya eh. Okay? So halatang fake news, nag-spread ng fake news tong Mr. Lopez. Bakit? Kasi kinokontra niya yung pahayag ng Navy. No, andyan na mismo si Admiral, Admiral yata ang position nito no? Sinabi niya na mali yung sinasabi ni Mr. Lopez. Tapos sa huli, sige, aminin ko na. Aminin na lang. Our factual narrative. Para tapos na. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon. Pwede po mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mo mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Siya pa yung matigas. Well, ano pa ba? Tumitingin ako ng kotse.
Meron pa ako ipapakita sa inyo. Ito rin to, malupit to kanina, taga ano to taga Cebu. No? Inuuli to kanina. So sa Cebu, ang babaeng nag-post online ng inedit o minanipulang pahayag ng Pangulo tungkol sa illegal na droga. Labis ang pagsisisi ng Maling-mali naman dito si ate. Ito talaga ang fake news. Similar din sa mga in-interview kanina. Ano yun? Ibig sabihin, meron ka talagang intention na lokohin yung mamamayan, yung mga audience mo. Alam mo yung totoo, pero hindi ko isusulat yung totoo. Ito isusulat ko. Bakit? Kasi makakapag-click to makakapagkuha ng ano to ng pera, makakapag-generate ng pera. Sabi niya, cents, may nakukuha siyang cents kada views. No? O, pinagkakitaan mo yan, so kailangan pangatawanan mo rin. Sa kanyang social media account, Pangatawanan na kanya mo. raw pinagkakakitaan. Nakatutok si John Consulta. Gulat siya Dirade yung bahay niya. Sabi niya, pwede ba i-delete ko na lang? Investigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Ay, nako. Kailangan pumunta sa opisina talaga. Yari ka. Sinubukan pang magmakaawa pero tuluyang inaresto ng NBI Cebu ang babaeng ito sa Oslob dahil sa isang mapanirang post online. Kinopya at inedit raw. Maling-mali naman kasi dito si ate, no? Iniba niya, sabi niya, legal na daw ang droga. I mean, pwede mo siguro murahin si BBM, sabihin mo pangit, sabihin mo, pero patunayan mo ngayon to na sinabi niya na legal ang droga. Maling-mali yan. Yan ang fake news. 'Di ba? Yung meron ka talagang malicious intent na iligaw yung saloobin ng publiko. Bakit? Kasi galit ka kay Duterte, kay BBM, pro Duterte ka, pero alam mo dapat yung linya. Pakinggan natin Ng 39 anyos na suspect ang post ng isang media network kaugnay sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para baguhin ang mensahe nito ukol sa illegal na droga. Legal Ito na yung daw. post in question. Legal na daw ang droga bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ayan Yan, Article 154 ng Revised Penal Code. Okay, yan. Ano pa? Meron pa akong papakita sa inyo Saan na ba yun? Yung mga na-research ko kanina. Saan na? Wala na. Wala na ba? Ito. Ito, fake news din pala to Si ate. No? Yung sabi, nagbitaw yung mga wala na, umalis na pala to, pumuntang Canada Kaya pala to nagbitiw, pero hindi to nagbitiw dahil kay Duterte. No? Naniwala din ako, akala ko, nagre-resign na mga pulis 'Di ba? So fake news to. Kung kayo nasa pwesto, ano mararamdaman nyo na may nanghihikayat na, nagre-resign, nag-aalisan na. So kasama nito si isa pa, yung si Ayan, yung mga post na, ayan, eto pa, yung kaisang, PSG, nagbitaw, eto, nagbitaw to, eto ba yung taga Catanduanes? Meron pa mga already signing up, tapos ilalagay nila yung picture ni Duterte, na hindi naman pala related. Ito nagbitaw naman na taga Catanduanes dahil hindi daw maano yung pag sa droga. Hindi naman pala related sa sa pag-aresto kay Duterte. Gusto ko makita yung yung pulis na may saltik Ay nako, asa na ba 'yon? Yung sinabi niya na ito isa rin to, no? Si Fontillas, nakaawol pala to nung March 6 pa. So ibig sabihin hindi pa inaaresto si Duterte. And then nag-vlog siya, no, in support of Duterte, ganyan and paninira kay BBM. Ang tataka nga ako ba't pa nagba-vlog to, naka-uniforme, naka-awol siya, di ba? Or naka-live siya. Tapos nagda-drive. Sinusuot niya yung uniforme niya para mag-drive around? Hindi ko alam Tapos ang latest dito, umiiyak to, nagsusorry. Yari to, makakasuhan to. Kasi meron pala siyang isang
ano dito, pinag-usapan na parang seditious nga yung comment niya no? Na overthrow, na meron siyang word na ginamit na i-overthrow yung gobyerno, no? Pangit na word yun, lalo-lalo na kung nasa nasa serbisyo ka, no? Uulitin ko guys, hindi ako supporter ni BBM, pero at least naman dapat makita nyo. Dapat makita nyo kung alin yung mali. Diba? At bakit mali? Bakit? Ito ang sagot dyan guys. Bakit ang daming nahuhuling patagakalat ng fake news mga DDS, mga Duterte supporter? Kasi dito yan, no? Ay, sayang hindi nyo makita pala yung Ayan, basahin nyo. China-funded seminar for Filipino social media influencers, ex-PCO chief admits. So, China ang nagpondo. Ito si Attorney Trixie ba yan? Ito yung vlogger. Pinondoan pala ng China yan. No, para magpakalat ng fake news. Grabe. Di ba sabi ko sa inyo dati na yung military ng Canada, nagpapadala ng delegate sa China para mag-aral paano magpakalat ng fake news. Totoo yun. O, ginawa rin nila sa Pilipinas. May isa pa yatang fake news na pinapakalat ngayon ng China, guys, no? Na yung Palawan daw, part talaga ng China. Huwag tayo baka may maniwalang Pinoy dyan. Ang sarap pag may Pinoy naniwala dyan. No? Style talaga ng China yan. No? Hindi sila lumalaban ng parehas. Sun Tzu, The Art of War. Pailalim bumanat yung mga yan. Imagine nyo, pinapakalat nila ngayon, fake news. Palawan daw, dati na daw part ng China. Diyos ko po. So yan, not a surprise, pero I was really surprised also na nag-seminar to mga vlogger na to sa sa China, pinondohan ng China. No wonder kaya pala ganyan kadami yung mga nagpapakalat ng fake news. Okay, so nang nag-start ako, sabi ko hindi ako expert regarding sa ganitong issue, no? Pero siyempre matagal na rin tayo nagva-vlog, hindi ko rin kayo pwedeng turuan kung ano yung dapat nyong gawin, malalaki na kayo. Pero ang napansin ko diyan, ang talaga, may line na kinocross yung mga ganyan nagpapakalat ng fake news. Pag knowingly, alam nila yung totoo, pero they share yung kabaliktaran ng totoo. Yung talaga sinasadya nila. Bakit? Para kumita, para makasimpatya sa mga DDS supporters. Ito nga, nakita ko itong si Chu, yung naggumawa daw ng GoFundMe yan. Nakakuha daw yan ng $65,000, no? Para kumita no? So pagka controversial yung headline, may magki-click, tapos sila they earn money. Ganun yata ginagawa. And then syempre binabayaran siguro ng ng nasa likod nila, hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung pwede. Kasi bakit nila gagawin yan, no? Alam nila matotrouble kayo, babalikan kayo. Alam mo naman na mali, tapos ipopost mo pa. Tapos may binabasa ko yung mga comments, no, yung mga pro Duterte naman. Bakit yung GMA, ABS, bias kayo. Hindi naman against sa the law ang pagiging bias Sabi ko nga, yung personal opinion, dapat alagaan natin yan, no? Wag nating sikilin kasi mawawala ang natin, freedom of speech, no? Kung bias sila, wag niyong panoorin. Kung ayaw niyo sa isang vlogger na bias, wag niyo rin panoorin. Pero iba kasi yung knowingly, sinasadya talaga naman loko. Like yung ginawa kanina na post na sinabi daw ni BBM, legal na daw ang droga. Naku, maling-mali yun. May isang meron akong natutunan doon, sabi sa isang ng congressman, no? Okay lang na magsalita ka, pagsaltaan mo ako ng mga masakit. Pero pag na-compromise ang national security, doon may problema. Tama, no? Pag national security ng bansa ang na-compromise. Ano ibig sabihin yan? Yung kapulisan, yung sundalo, yung presidente, pwede kang balikan talaga. No? So, malalim din ang usapin nito, no? And depende sa politics nyo, pero dapat tingnan nyo rin yung kabilang side, no? Basta sa akin, pwede kang magalit,
Pwede kang magsalita ng saloobin mo, no? Na walang basihan. Hindi kailangan may basihan na, oy, sa tingin ko pangit ang ginagawa mo. Kailangan ko pa ba ng basihan? Kailangan ko pang patunayan yun? Hindi. Yun ang ano mo opinion mo yun Dapat hindi nila nire-restrict ang opinion. Hindi pwedeng kokontrolin nila ang opinion ng bayan. No? Yun naman ang ayaw ko dito sa nangyari. Hindi mo pwedeng i-control, no? Parang harassment na to sa freedom of speech. Pero dun sa mga part na pinoint out nila na mali talaga yung mga vlog or content creators, hindi ko masabing vloggers to or yun nga, purveyor of fake news daw, pakalat ng fake news, talagang mali yun. Okay? So, regardless kung sino nakaupo dyan, no? Kasi pwede kayong kasuhan ng libel. No, similar with dito sa US, no? Ilan na yung kinasuhan ni Trump na dito ano pa ba? Sana lang wag lumampas yung gobyerno ni BBM, lalo na itong sa hearing na to, lumampas to the point tapakan na pati yung freedom of speech. Diba? At this point, nagigets nyo ba kung ano yung freedom of speech, ano yung fake news? Although wala pa tayo official na ano dyan Basta pag kami malisya ka talaga, na talagang ilihis ang opinion ng marami dahil meron kang sinusuportang kandidato, yun, nagpapakalat ka ng fake news. Pero kung nagkamali ka lang, nagkamali po ako, akala ko ganito, di, sige. Okay lang yun, pwede ka naman mag-apologize Diba? So, yun din siguro din, kaya nakasuhan si ate kanina. Yan, talagang malala. And, mahabang usapin to. Let me know what you think, guys, no? Hindi ako maka-BBM, guys, pero ito yung nakikita ko. Regardless kung sino yung nakaupo, hindi mo pwedeng baliktarin yung sinabi niya para lang makakuha ka ng click na kumita ka. Ganon yun. Okay? Tapos yung yung mga content creators kanina, para makalusot lang sila, nag-apologize na sila kasi mako-contempt Siyempre, magmamatigas ka pa ba? Corner ka, nasa home court ka ng ng mga kongresista Mamatigas ka pa. Anyway, so dyan lang muna, mahaba na to. And let me know what you think. Thanks for watching. Bye.